7:34 na umaga. Good morning sa bawat isa. Nag-ibangin ko na dito na po sa Robinson. So dito sa may Edison Avenue. Isang maganda, mapagpala, kapagbiyaya at pagkadyos po na umaga sa bawat isa. Kaibigan, ating muling tunghayan ang sa mga awit 34, 13 to 14. So bali pag-usapan po natin yan kasi para maano siya talaga, para ma-memorize po ay parang isang linggo, dalawang verse o kay isang verse, no? Para mayroon tayong gabay sa ating pamumuhay, no? So napakaganda kasi pag mayroong guide, no? So tulad nitong mga signage, no? Sa mga signage, no? So malaking gabay. So yan mga kaibigan, no? Sa signage dito natin malaman yung tulad nito, parking this way, ha? So parang guide siya, no? Ganun din po sa kasi yung Bible, sabi ng pinsan ng ating dating Pangulong hindi ko makalimutan kasi yung nagbisita sa bahay, tinawag yung mga anak ko, tapos sabi niya, mga anak, mga apo, dito po muna tayo, no? So sabi niya dito muna tayo. Tapos sabi niya, kinuha niya yung Biblia. Tapos dito sa Biblia, sabi niya ito ay basic instructions before leaving earth, no? So tama naman, no? Sabi niya yan ang Biblia. Basic instructions before leaving earth. So tama naman, no? Kasi ang Biblia ay basic instructions, no? So tapos habang siya na palaot, no? Sabi niya, tingnan nyo, magbili kayo ng mga appliances, no? Mayroong basic instructions, mayroong manual. So ganun din po ito, sabi niya, itong Biblia na ito, no? Kaya kasi nakalagay dito sa mga awit 34 talaga dito sa 13 sa 13 nakalagay na so pigilan ang dila sa paghabi ng masama. So yan po, no? Yun po ang sa 13. Sa 14 naman, pag i-paraphrase po natin, no, na nakalagay na iwasan ang masama, gawin ang mabuti, at sikapin makamtan ang kapayapaan, no? So ibig sabihin na maganda po siya na yung dalawang verse na to. So sa magitan ng verse na yan, napakalaking tulong, napakalaking gabay sa bawat isa sa atin. So kuwan siya talaga, no? So ibig sabihin na useful sa bawat isa sa atin. So very useful po talaga. So biro mo yan sa dalawang verse na po ay unang-una, no? Para makagawa po tayo ng mabuti. Unang-una naman talaga po ay ang ating sinasabi, no? So kahit anong ganda ng ating gagawin, sabalit pag may magsalita na, kasi alam mo mayroong umiyak, isang babae. So umiyak siya dahil sa kanyang narinig. So kaya mga kaibigan, pigilan natin ang we will do all our best, we will do everything na mapigilan natin ang ating dila sa pagsabi ng hindi maganda. So yun po mga kaibigan, pag tayo ay siya, no? Sa araw-araw nating buhay, sa salita ay dapat, no? Kaya useful talaga yung sa tinatawag natin na mga awit 19:14. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable to you, my strength and my redeemer.
So, napaka-ano talaga mga kaibigan. Napaka very ano talaga kasi umaga pa lang ina-acknowledge na natin yung ano ni Lord, yung ating my strength and my redeemer, na yung ating lakas, ang lakas natin sa pagbigay ng ating masamang sabihin ay ibibigay ni Lord, at ina-acknowledge natin na siya ang ating Savior. Walang ibang Savior kundi siya. No one can save us, only God who created us. So yan po mga kaibigan, no? So, napakaganda na ating balik-balikan, serve as our reminder mga kaibigan, no? So napakabuti at napakadakila ang ating Panginoon na siyang nagbe-bless sa bawat isa sa atin, at saka source of everything, no? Walang kasi ibang source kundi siya lamang. Walang ibang makapagbigay kundi siya lamang. So kaya saan pa tayo pupunta kundi doon na sa ating Creator, no? So yan po mga kaibigan ang pinakapaganda pag tayo ay sa ating Panginoon. Best na best talaga, no? Pinaka the best po talaga pag tayo kay Lord. Kaya alalahanin natin mga kaibigan, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew 6:33. Yan po mga kaibigan ang makikita po natin sa Matthew 6:33. So wala nang iba dapat number one sa ating buhay, kundi ang ating Panginoon. Kung nagtanong yung halimbawa mag-asawa bagong kasal, sabihin ng bride, sino ang number one sa iyo? Kundi sabihin ng si Lord, siyempre pangalawa ka, no? So kaya walang problema, no? So kaya maganda mga kaibigan pag tayo ay sa ating Panginoon. So walang iba, no, na makatulong sa atin sa oras ng pangailangan, whatever the situation is, whatever the circumstances is, whatever or wherever you are, God is in control of everything. At ang kanyang reinforcement at ang kanyang augmentation force sa magitan ng kanyang mga angheles ay hindi nadidelay, hindi nauna, hindi palagi sa perfect timing, no? Naalala natin si Abraham, no? Sabi ni Lord sa kanya, Abraham, ihandog mo sa akin si kaisa-isa mong anak na si Isaac. Hindi nagreklamo si Abraham. So yung papunta sila sa Mount Moriah, nagdala sila ng siyempre panggatong gawing altar. So yung matapos na yung altar, ginapos ni Abraham si Isaac. Si Isaac naman masunurin, hindi rin nagreklamo. So balit yung itaas na yung kanyang punyal, may tumawag, Abraham! May tumawag sa kanya, huwag mong saktan ang bata. So yung ibig sabihin, palaging nasa perfect timing ang tulong ng ating Panginoon. At saka naalaala ko mga kapatid na ang matuwid, ang taong matuwid ay maraming mga dumarating mga problems, subalit every time na may problem, God rescue, rescue tayo na ating. Kaya mga kaibigan, sa ating buhay habang tayo ay sa mundong ibabaw, huwag kalimutan ang ating Panginoon na siyang lahat ng lahat sa bawat isa sa atin. God is in control. Kaya no need to worry mga kaibigan, dahil God is always in control. Kaya bakit pa tayo maghanap pa ng iba kundi siya lamang na may lalang ng langit at lupa. At aking naalaala sa salita ng Diyos, nalalang ang langit, ang buwan, ang araw, ang buwan, at bituin ang maririkit. Maraming salamat. God bless us all.